So dito kilalang Tanay Bike Race, no? Or Tanay Bike Challenge. Sa pinakamagandang tanawin dito is yung Laiban Dam. Look at that shit! What's up guys? It's Bakit Sam here. Tatrack rin natin yung 50km ng Tanay, no? 50km distance ng Tanay Bike Race 2026. So starting line is dito sa loob, Treasure Mountain. Diyan tayo magsisimula sa loob, no? Tapos lalabas tayo dito. Now for the benefit of this track read, no? Hindi na tayo papasok. Diretsuhin na natin to. I repeat 50 kilometers track read to. Okay? So diretso tayo doon. Okay. So kakalagpas na natin ng Sierra Madre Mountain, no? So kasama pa rin ito sa ruta Padyakan, no? This is again the 50km track read of Tanay Bike Race, Tanay Bike Challenge 2026. So 50k lang to, hindi to 70. Next week pag may oras gagawin namin ni Dave yung 70k next week, abangan nyo. Anyway, itong ruta ng 50k, no? Pag-aahon natin doon, paglabas natin ng Treasure Mountain, lulusungin natin to, puro highway. 16 kilometers yun mula Treasure Mountain hanggang base ng Daraitan. So 16 kilometers pure road. So lamang ang fast rolling. Kung makakalagay yung fast rolling tayo si MTV o gravel, ang laki ng ilalabag nyo kaysa sa ganito, no? Makunat, mangipit. So papalit akong goma. Anyway, so dire-diretso lang tayo, no? Doon pa magsisimula yung trail sa may Laiban, sa looban, pagpasok. Hindi ko lang na-sync yung kilometers, no? Pero sasabihin ko naman sa inyo throughout the sige. So resume tayo doon sa may Sampaloc, kanto ng Sampaloc, Jeriel's URS, tsaka Pasera. Okay, kanto ng Sampaloc, kumain muna tayo ng banana Q and refill ng mga tubig, no? Para dire-diretso tayo. Kasama pa rin to sa ruta, so dire-diretso tayo, no? Pa Jeriel's. Okay. So in 5.3 kilometers, no, napasok na tayo sa Daraitan, no? Daraitan Road, where lulusungin natin yun, and doon na simula ng mga trails. Okay? Let's go! So first, no? First 16 kilometers halos, or 18 kilometers talagang padyakan, puro kalye talaga. Okay, 16.6 kilometers simula sa may labas ng starting line, no? In 300 meters, kakaliwa na tayo dito sa Daraitan General A Road. Ayan. So may, ang palatandaan nyo, may overlooking dyan. Tapos wawakali tayo doon. Ayun. Okay, so ito yung kanto nakakaliwa tayo, no? Babaybayin natin to, haba ng ahon na to. Okay, so nakapasok na tayo. Pagkakaliwa. Sementado naman na to, no? So 7.3 kilometers tayo. Babaybayin natin bago yung mga first trail, no? So ang terrain itong Daraitan Road is rolling lang siya. Again, kaya yung sabi ko kanina, lamang talaga ang fast rolling tires sa Tanay Bike Challenge this year, no? Fast rolling tires is the key. Let's go. So yung kahabaan nitong Daraitan Road is ganito, no? Flowy siya. Tapos may mga umbok siya na ganito. Oh. Okay, sa tingin ko dito palang magkakawatak-watak yung mga peloton kung sakali, dahil simula sa starting line, no, 20k in, parang ito yung pinakamatarik na ahon simula starting line. So yung 7k ng Daraitan Road, no? Tapos na tayo sa 1 kilometrong ahon. Ito na yung last 2K na rolling bago tayo pumasok sa may Laiban area kung saan magsisimula yung official na start ng trail. Okay, so Eximento pa rin tayo. Eximento pa rin. Yes, 20 kilometers in, 2 kilometer climb. 2.4, no? 2.4 sabi ni Maria. Yan, si Maria. So pacing lang.
wala pa rin trail. Almost kalahati na tayo, no? 20k. Sige, tara. Hoy! So yan na, official start na ng off-road natin. Fire road natin. Bawas na tayo ng konting hangin for more traction. Okay, tara. So start na lang official climb natin, no? Off-road na. Papunta na ng Laiban area. Okay, let's go. So ganito lang to. 1 kilometro pa tong ahon na to, no? Tapos clutch na ulit. O dito sa part ng dulo na ng 7 kilometer climb no, ng Daraitan Road, ang texture niya is loose, no? Kung makikita nyo, loose to yung tuyo, para siyang pulbos. So ingat kayo sa traction, may mga dulas din siya. Pero basic lang naman, no? Walang technical. Okay mga plar, so ito yung unang-una nating lusong, no? Simula nung lumabas tayo sa starting line. Ito yung unang-unang lusong na off-road. So kagaya nung climb natin kanina, nakita nyo, very loose siya, no? Pulbos siya. Hindi siya mahirap, hindi siya technical, gravel kaya. Pero mag-iingat lang talaga tayo. Kasi pag may overshoot pa rin siya, tsaka loose over hard pack siya, no? Siguro may very fine layer of certain layer of pulbos siya and loose rocks, pebbles sa taas, which makes it really loose lalo pag mabilis ka. Like I suggested nga, no, fast rolling tires ang gamit mo dito. Mas lamang pa rin kasi mas lamang ang padyakan dito, no? Mas lamang pa rin ang padyakan, mas malamang pa rin ang fast rolling tires. Hindi kailangan ng masyadong mangipin na goma dito, both for gravel and MTB, dahil hindi naman talaga siya technical, no? Roll nyo lang, riding lang siya. Wala siya masyadong ruts, wala siya masyadong lubak, wala siya masyadong butas. Talagang fire road lang siya na medyo steep. Okay? So, babaybayin lang natin ito. Kasama natin si Dave. Oh, Dave! Walang dropper, ha? Walang dropper! No dropper challenge, ha? Okay, kung narinig nyo, sinabihan ko si Dave na wag mag-dropper, no? Actually, sinasanay ko rin kasi na hindi ako na... Yung gagamitin ko po kasi ng mountain bike dito is walang dropper, no? Normal seat post lang. Ayoko kasing... yung gamit ko ngayon is full shoes na may dropper. Ayoko gamitin kasi ang gagamitin ko naman sa karera is yung hardtail, no? It's just that hindi pa siya buo, kaya itong full shoes yung ginamit ko. Anyway, guys, very crucial tong part na to. Kasi kung napasarap kayo sa lusong, ayan, bigla siyang magiging semento. Magle-left tayo, ha, hindi tayo dediretso. Ayan, itong section na to, nakakalito. Yan kasi parang, ayun, mali yan. Na maeengganyo kang dumiretso, pero ang totoo yung daan nasa left. May pakaliwa, ayun, naligaw din si Dave, no, dumire-diretso siya. So, very important yung part na yun, guys, ha. Kung may mapa kayo, dapat talaga may mapa kayo kasi maliligaw kayo kung wala sa GPX nyo. Magle-left tayo, ha, hindi tayo dediretso doon. Tandaan nyo to. Madali namang ma-spot yung lugar, no, yung kantong to, no. Yun, dapat doon tayo sa kanan, okay? So tuloy lang natin dito, pagkakanan. Ito na yung Palaiban area, no. So dadaan lang tayo ng saglit dito sa mga town proper nila. Okay, so almost halfway na tayo. Papunta na tayo sa exciting part ng karerang to, no. So makikita nyo sa right, ayan yung mga ilog ng Laiban, no. Nakakabit yan sa Santa Ines and sa Daraitan, no. Kabit-kabit yan. So town proper tayo dito. This is the exciting part na kasi papasok na tayo sa mga trails, no. Parating na tayo sa mga rivers, sa mga ilog, sa mga rock gardens, sa mga sand pits, no. So parating na tayo dun sa totoong challenge ng Tanay. I mean, besides yung mga galit na mga ahon niya, no. So babaybayin na natin to, lulusungin na natin to papunta dun sa Kapatagan na area. May madadaanan tayong maliit na parang river crossing dito. Ito. Pero mababaw lang to. Pwede yung speed to, sa race day. Ayan, mababaw lang. No problem at all. Ang ganda ng view sa kanan, no. Naligo kami dyan, eh. Kaya to? Oh, yeah! Mali daw, river crossing. Laiban na. Kailangan pala dito. Unang river crossing. Ayun yung Laiban Dam. Oh! Go Deb! Go Deb! Go Deb! Oh, tabi! Ay, iba? Panis! Angas! Bali up! Bali up! Oh,
So dito kilalang Tanay Bike Race, no? Or Tanay Bike Challenge. Sa pinakamagandang tanawin dito is yung Laiban Dam. Look at that shit. Kasi hindi ako makalook. Makalook ako sa daan. Hindi, kailangan may sigaw para hindi ka lumubog. Puta, parang last rep sa bench press, ah. Okay guys, ito yung first section na very important, no? Loose siya, kasi para siyang bunghangin, para siyang beach. Loose siya, no? Itong part na to. Kung medyo may speed kayo, ingat kayo kasi meron sa semplang to. May sa semplang to, no? Kasi nawawalan ka ng traction, nagdidrift ka sa likod, tapos yung since kung naka fast rolling tire ka, medyo magfo-float siya sa harap. So ingat kayo sa section na yun. So ito, ilog na naman. Sa totoo lang, hindi ko na mabilang kung ilang ilog yung binalagtas namin dito, no? Pero parang nasa 14 o 15, no? So yung mga unang ilog, FYI, hindi siya mababike. Mahirap siya i-bike. Lalim rin, Dave, no? Ay, gag. Ay, ang lalim ng lahat, ah. Lublub tayo, yun. Okay, so officially nasa gitna na tayo ng Laiban to Santa Ines area, no? So dito halo-halo na yung terrain, mabato and loose. Ayan, may mga maliliit siya na climb, pero wala pa rin namang technical, wala pa rin namang mahirap. May mga lokal, marami kayong makikita ng mga lokal. Ito, katulad dito, hindi ko na maalala, pero yan, may mga lokal kayong makakasalubong from time to time. Again, huwag nyo na i-risk sa race day. Yung mga unang ilog talaga mahirap tawirin. So ito na yung unang rock garden. Mga gravel, kung kaya nyo mag-MTB tires, malaking tulong sa inyo, no? Sa mga MTB naman, important na medyo matigas yung likod nyo, tapos medyo may kalambutan yung harap nyo para may traction. Sa opinion ko lang naman po, no? Mahirap kasi mag-bottom o ma-flat, lalo na sa race day, no? Kasi race pace is iba, no? So ayan, kita nyo si Peter tsaka si Erwin, binabike na nila, naburat na sila, binabike na nila yung mga ilog na mabababaw, no? So I think yun yung huli na ilog dito sa section na to. Sa section na to, marami pa kasi din. Ito, kailangan nyo i-power ito dito, pero tumukod ako kasi loose. Like I said nga, no, loose na loose yung mga buhangin niya all around the area, no? So be very careful, tignan nyo yung surface, no? Kasi itong loose na buhangin na to is simula nun sa kanina, kalat-kalat na siya, no? Kalat-kalat. Overshoot! So, padyakan section dito sa gitna. So, maganda ng daan. Basic na, matigas na ang lupa. Medyo gravel worthy na dito. No, shakes! Gravel world na dito. Okay, so sa makikita nyo, no, hindi naman siya ganun ka-technical, pero yung mga bato niya malalaki. Buti nga ngayon, no, last year kasi walang gantong daan, no, may linya na. Last year talagang minimal yung linya, no. Ikaw maghahanap ng linya mo, so ngayon siguro dahil sa mga lokal and medyo mga pinupuntahan na siya, nagka-linya na siya. So ganun pa rin. Ilog galore pa rin. Ito, hindi natatawid tong ilog na to. Naalala ko to. Matindi tong ilog na to, halos tuhod to. So wala, buhat talaga tayo sa mga ganito. Parang nasa ibang bansa ka dito, no? Pasanta Ines na tayo. Napison na yun, no? Oo. Grader. Race pace tayo konti. Uy! Ay na, muntik ako sumubsob dun. Sa kahoy ni Kuya. Nag-drip ba? So like I said earlier, no, ito yung mga section na sobrang grabe yung buhangin. Loose na loose talaga siya. Kita nyo, muntik sumubsob yung mukha ko dun sa mga kawayan, no? So ingat kayo, lalo sa karera. Race pace to, sigurado ako. Bike po. Bike po. 2029, boss.
So dito, trinay lang namin ni Dave i-feel no, ang race pace para medyo alam namin paano mag-react yung bisikleta, yung tire sa mga surface na to. So mga ganito palang surface, guys, alam niyo naman na MTB ang lamang no, kung ikukumpara niyo sa gravel. Sa mga gantong sections, empty yan. Kita niyo naman. Ayan, si Maria na sa harap. MTB talaga ang mauuna. Ngayon, doon naman sa mga highway, since yung first 20 or 22 kilometers natin sa 50 kilometer na milyahe no, is highway. Gravel naman ang lalamang doon. 100%. So, mga MTB, kailangan nyo kumabit sa gravel, no, sa pulutong nila hanggang sa daraitan. Okay. So, dito na tayo sa may Pasanta Ines. Hard pack na tayo dito pero may mga sections na loose na sand, no? So, pag mag-i-speed kayo, medyo ingat lang. Weightan nyo yung harap nyo, no? Alam nyo naman yun. Para hindi mag-wash out yung harap. Dahil loose na loose talaga mga buhangin. Buhangin literal ng beach ang peg, no? Okay, sige. Teka. Baka kumalat ako. Okay. So, ito yung part na nakakalito, no? Dapat itong linya kunin nyo, no? Yung sa left side, wag yung sa right. Kasi ang mangyayari sa inyo yan, mas matagal. Yung nandito, nababike. So, yan sila. Mga ulol na hindi nakinig. Yari sila. Diba? Okay. Resume na tayo. Konti na lang. Palabas na tayo ng Santa Ines. Okay. So, naligo muna kami dito, no? Sa may palabas na ng Santa Ines. Yung ruta is nandun. Pero dito kasi wow, sarap maligo. Magbabayad ka lang ng 20 per head. Ah! Pucha! Bibi ah! Patapos lang natin sa huling ilog. Puro climb na to pa finish line, no? Patapos na rin yung off-road. Ito na yung last part ng off-road, no? Then, paved climb na. Pabalik ulit ng Treasure Mountain, okay? Grabe. Binike lang namin all the way. Kaya medyo laspagan. Anyway, tara. Let's go. Okay, so tapos na tayo sa 50k track read. Kung gusto nyo yung GPX, nasa baba, nasa description, no? Sama natin. Ayan. Ano, mahirap ba, be? Okay. Sige. So, that's it. Next week, tingnan natin kung kaya pa natin rutahan yung 70k. See you guys.